Polar opposite ang diskarte nitong Suns at Warriors mga idol. Alam nyo na to, yung Warriors small ball parate. Kita niyan sa mga oras na ito na may 3-guard lineup sila with Paul, Podziemski at Moses Moody. Ang tumatayo mong 4 ay yung natural shooting guard na si Klay Thompson. Sabay si rookie na si Trayce Jackson-Davis naman ang sentro. Hindi rin nakatulong na earlier this game ganito pa ang ginawa ng best defensive big man nyo. Samantalang tong Phoenix ay may natural center pa sa floor in Jusuf Nurkic. Sabay may mga nakapaligid pa na long wing players with Watanabe at Bates Diop na both ay at least 6'8 ang height. Kontrahan talaga sila ng diskarte. So Matic, ano yung gagawin mo pag ganun? I-impose mo talaga ang sarili mo sa ilalim. Praktisado ni Nurkic yung mga ganyan eh. At ang concerning pa para sa Warriors defense ay itong mga help defenders nila. Alam naman siguro nila na hindi po kayang i-one-on-one defense ng rookie itong si Nurk. Pero hindi sila nakatingin man lang dyan at handang mag-offer ng help as if sa tingin nila ay kakayanin ni Jackson-Davis yan mag-isa. Wala nga pong lumapit at tinrabaho niya lang to sa ilalim. Foul pa. Mas malala pa nga ito ngayon na may switching na nangyari. Yung center mo ay lumabas doon sa guard at si Moody na po ngayon yung tumatao kay Nurkic. Eagles talaga. Dik-dik malala talaga tong Phoenix kay Nurk sa ilalim kasi walang personnel ang Warriors na makakapag-match up sa kanya dyan. Si Paul ay nag-help naman na pero wala. Na-foul muli si Nurk. Dito sa UCLA screen biglang nahigop naman ni Bill tong center ng Warriors ngayon na si Saric. Si Paul ay sumunod pa rin naman. And ayan na naman po. Si Paul ang sumasalubong kay Nurk at luging-lugi talaga siya. Naisip din siguro ni Nurkic dyan na matalinong player tong si Paul kaya kukuha to ng charge pag binomba niya. So nag-floater na lang to. And ayun na nga, wala nang magagawa si Paul dyan kundi i-foul na lang kasi basically 2 points na rin para kay Nurkic yan eh. Pero kung sabihin nating si Draymond yung nandyan or si Andrew Wiggins, baka mas may chance pa sila na mapigilan to. As opposed kay Paul, di ba? Sa sobrang dinidikdik na ng Phoenix ang bola kay Nurkic dito sa fourth quarter and dahil syempre may mismatch nga, ayan, tinriple team na lang ng Warriors. Hindi ko po alam kung may plano ba sila sa ganyan kasi obviously naman alam nilang lugi sila pag may mga ganyang hefty big silang nakakalaban. Siguro iniisip nila na kaya rin nilang kontrahin yan sa opensa. In which, totoo rin naman, ayan si Paul na nagdadala ng bola at napaswitch naman si Nurkic sa kanya. Dito sa depensa si Nurk naman po ang lugi kasi walang mundo makakasabay parati tong si Nurkic dito kay Paul. Kita nyo naman. And even dito kay rookie na si Podziemski, basta nasa ibabaw si Nurk at wala sa loob, na e-expose siya sa pagiging slow-footed niya at hindi na naman niya nasabayan ang smaller player. Like I said mga idol, kontrahan talaga ng diskarte pero mas nanaig pa rin tong Phoenix Suns kasi hindi lang naman sa ganyang aspekto nila inatake ang Warriors this game. Yung mga off the dribble points nga rin ni na Bradley Beal at Devin Booker ang nagpalamang sa kanila sa fourth quarter ng malaki-laki ng konti. Nag-comeback pa nga rin tong Dubs at nailapit pa sa 3 points pero nadepensahan naman din nila ng maayos yung game-tying 3-pointer ni Steph Curry. Kaya natapos ang laro sa score na 119-116. Ang nanguna para sa Phoenix ay si Devin Booker with 32 points, 4 rebounds, and 7 assists. Samantalang si Steph obviously po ang nag-lead para sa Warriors at nagtapos with 24 points, 5 rebounds, and 4 assists. Ayun. Sa tingin nyo ba mga idol, sustainable kaya tong ginagawa ng Warriors or dapat kumuha sila ng big man na makakapag-match up sa mga players katulad ni Nurkic? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.